Good evening everyone. Pinupuri ko po ang Panginoon sa gabing ito para sa ating pong muling pagkakataon sa masayang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, nais ko muna pong batiin ang aking pong pinakamamahal na ina. So I would like to greet my mother para sa kanya pong 87th birthday. Wow! Salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang pagpapala, sa kanyang kagandahang loob. Na-enjoy po namin ang nanay po namin kahit siya po ay 87 years old na. So, please continue to pray for her na siya po ay talagang lalo pang palakasin ng Panginoon. So, mahal na mahal ka namin, Inang, kaya gusto naming ikaw ay manatiling malakas, malusog, at siyempre laging masaya sa Panginoon. So, ang sarap. Sana na-enjoy mo yung sorpresa ng iyong mga anak at sana po ay na-enjoy nyo rin yung pong inihanda at ipinahanda po para sa inyong kaarawan. So, again, exactly today kasi ang birthday po talaga ng nanay. May 21. So, siya po ay 87 years old na. Okay, so, ngayong gabi ito para po sa ating magiging pag-aaral, nais ko muna po na sabihin po sa ilan sa mga kaibigan po natin, lalo na po doon sa may mga suggestions para sa another conference, online conference. Meron po mga nagsasabi na baka posible raw na magkaroon ng shepherd and sheep relationship conference. Yung iba naman po, stewardship conference o kaya soul winning conference. So ang gaganda po ng suggestion, ano po, para sa akin po, ito po yung mga magagandang paksa po ng banal na kasulatan. Pero napag-iisipan ko lang po, na imbis na ganun po ang gawin natin, anyway, matatakil naman po natin yan sa mga preachings po natin. Gabi-gabi naman po tayong nag-aaral at nangangaral dahil ito po ang naging commitment ko po sa Panginoon na pinakapang ayuda o alalay po natin sa naging kalagayan po natin dahil sa krisis na ito. Kaya ipag-pray po ninyo yung wisdom na talagang ibigay po ng Panginoon para sa leading po niya, para sa mga bagay o paksa na magandang talakayin po natin sa ating pong online service or preachings na ito. So, ang ating pong napagpasyahan, gabi-gabi po, magkakaroon po tayo ng pangangaral at tatawagin po natin itong FDB as in Feasting on the Divine Verses. Maaari pong yung mga topic about soul winning, about stewardship, o shepherd and sheep relationship. So lahat itong ito, maaaring matakal po natin. At ayoko rin pong makalimutan, bago tayo tuluyang makinig ng pangangaral, na mapasalamatan po ang lahat. Natutuwa po tayo sa Panginoon sa matagumpay na Missions Conference. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat po siyempre sa Living Water Baptist Church, sa inyong pagiging mabuting miyembro, sa inyong talagang pagiging supportive, sa inyong pastor, at sa bawat kaibigang pastor na nakasama po para sa matagumpay na Missions Conference natin. Sa lahat ng ito, sa Diyos po ang kapurihan. Sa mga ilan po na ating pong ikinonsider na matulungan para po sa sitwasyong ito, alam po ninyo, nag-consider po tayo ng mga kaibigan po natin na hindi po necessaryong taga-MIBC po. Kasi ang ating pong concern makapagpadama doon po sa mga ilan na mga kamanggagawa natin at maisip po natin na sa totoo lang po, nasa iisang kampo naman po tayo. Tayo po ay nasa kampo ng Panginoon. Kaya I hope and I pray na talagang ito po ay naging encouragement sa mga kinauukulan. At tinatansya po natin na sa mga around 150 to 170 pastors ang ating pong talagang na-cater dito po sa missions campaign po natin na ito. Kasama po yung ilan sa mga missionary sa foreign land. Napakabuti ng Panginoon. And again, ang Diyos po ang magpala sa mga ilan na talagang tumulong at bumalikat po sa campaign. So, ngayong gabi ito, atin na pong sisimulan ang ating pong pagpipiesta sa salita ng Diyos. Amen? Feasting on the Divine Verses. Ang ating pong pag-aaralan ay nasa Job chapter 23. Job chapter 23 and verse number 12. Ganito po ang sabi ng talata. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Ito po ay sinabi ni Job
na kung saan ipinupunto po niya ang isang napakahalagang katotohanan na ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Ang sabi nga po niya, I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Akin pong nais ibigay sa inyo ang mensahe na pinamagatan ko pong the worth of the word. Ang kahalagahan po ng salita. Of course, ang pinag-uusapan natin, salita ng Diyos. Before we proceed, nais ko muna pong humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muling ipinagkaloob sa amin upang kami po'y makinig ng iyong banal na salita. Salamat po sa iyong masaganang biyaya. Salamat po maging sa karunungan at sa gabay na ibinibigay mo po sa iyong lingkod. Lord, I would like to completely rely on you and on your power, O God, because I believe na ikaw po ang siyang maaari namin panghawakan at ikaw lang po ang siyang maaaring makakilos ng puso ng kinauukulan. May you bless us once again, Heavenly Father, through this preaching. Bless me, O Lord, I pray, and use me as your mouthpiece, O God. We praise you, we honor you, and we thank you. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so ang ating punta talakayin ay ang patungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang halaga, the worth of the word. Alam niyo po, siguro, ang pinakamagandang po pwede natin gawing example, yung naging sitwasyon natin ngayon. Just try to imagine kung gaano kalaki ang naging tulong ng salita ng Diyos sa bawat isa. Ito pong ating naranasan para sa akin, hindi po ito ordinaryo. Hindi po ito isang magaan na bagay. I can say na matinding laban po ito. Ang krisis na ito ay po pwede na yumanig sa bawat isa po sa atin. But I praise God because I believe malaki ang nagawa ng salita ng Diyos na ating po nababasa. Malaki po ang nagawa ng salita ng Diyos na ating napapakinggan. Kaya sa mga pastors na kung saan talagang tumrabaho para abutin pa rin, pagministeryohan ang bawat isa po sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos, I believe tayo po ay naging kasangkapan ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ang binasa po natin ay mula po, nanggaling po ito sa bibig ni Job. Alam po natin ang kasaysayan ni Job. At sa buhay po niya, wala siyang iba po pwedeng panghawakan kundi ang Diyos. At doon po sa kanyang statement, mga minamahal, sa kanyang lahat ng naranasan, sa mga laban na hinarap niya sa dyablo, ang pinanghawakan po niya ay ang Diyos, ang tiwala niya sa Diyos, at dito po sa ating pong exact verse, binigyang pansin po niya sa atin kung gaano kahalaga sa kanya ang salita ng Diyos. How about you tonight? Nare-realize po ba natin yung sinasabi nito ni Job na ang salita ng Diyos ay napakahalaga? Ngayon po, sa pagkakataon ito, sobrang na-appreciate po natin ang mga ayuda na ibinibigay po sa atin para po matugunan ang ating pisikal na pangangailangan, ang ating pong material na pangangailangan, ang ating pong pinansyal na pangangailangan. Pero wag po nating makalimutan, mga minamahal, na dapat lalo at higit ang pasalamatan natin sa Panginoon ay ang espiritual na ayuda po sa atin. What I mean to say, ang bawat salita ng Diyos na pwede natin panghawakan at naging lakas natin, naging comfort natin dito po sa ating laban na kinaharap na ito. So, let me share with you tonight this very important message about the Word of God, the worth of the Word. Kaano kahalaga ang salita ng Diyos? Sa anong larangan po pwede nating masabi na napakahalaga po ng salita ng Diyos? Mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan, unang bagay po na magandang ma-realize po natin ang halaga ng salita ng Diyos sa usapan ng dakilang kaligtasan. For a great salvation. Alam niyo po, kung ang pag-uusapan kaligtasan ng tao, marahil makakarinig tayo ng iba't ibang turo. Iba't ibang pangangaral, iba't ibang paniniwala. Pero let me emphasize with you tonight, to all of you tonight, let me emphasize, ito pong napakahalagang mensahe ito, na ang salita ng Diyos ay napakalaking pakinabang, napakahalaga sa usapin ng kaligtasan. Tingnan po natin ang sabi ng Bible sa John chapter 5 and verse number 39.
John chapter 5, mga kaibigan, nawa ito po ay bigyang pansin at pagpapahalaga po natin na kaya dapat magbukas tayo ng Biblia, kaya dapat pag-aralan natin ang Biblia, kaya dapat saliksikin natin ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay malaking tulong, ito po ang magtuturo po sa atin patungkol sa dakilang kaligtasan. Ang sabi po ng John 5:39, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Saliksikin wika ang banal na kasulatan sapagkat iniisip nyo na sa mga ito ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ang isang napakalaking bagay na dapat maintindihan po natin, ang salita ng Diyos ang siyang magpapadunong sa atin sa ikaliligtas. Ang salita ng Diyos ang gagabay at magtuturo sa atin sa mensahe ng dakilang kaligtasan. Alam natin na ang Biblia ang nagturo na hindi iba-iba ang tagapagligtas. Iisa lang ang tagapagligtas. At yan ay wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. At naalala ko po na si Apostol Pablo, nung siya po ay nangusap kay Timoteo, nung sulatan po niya si Timothy, ang sabi po niya sa 2 Timothy chapter 3, ang sabi sa verse number 15, 2 Timothy chapter 3 and verse number 15, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation. Maliwanag na tukoy sa sinasabi ni Apostol Pablo na ang salita ng Diyos ang magpapadunong sa atin, sa atin pong ikaliligtas. I am telling you, friends, bawat isa po sa atin, it is good for us to realize that, na napakahalaga ng salita ng Diyos para sa ating kaligtasan. Alam niyo po, ang sabi ng Hebrews chapter 2 and verse number 3, how shall we escape if we neglect so great salvation? Dakila po ang kaligtasan, kaya ang salita ng Diyos ay dapat marinig ng bawat tao, dapat saliksikin ng bawat tao, at ngayon po bilang mangangaral ng salita ng Diyos, sinasabi ko po sa inyo na ang kaligtasan ay nasa turo ng banal na kasulatan, that Jesus is the only Savior. And salvation is by faith. Ito po'y pananampalataya. Katulad po ng sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 and verse number 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang kaligtasan daw po, mga kapatid, ito po ay hindi po sa magagawa ng tao o sa ginawa ng tao ni ng ating mga sarili. At alam niyo po, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya. At ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 10 and verse number 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya wika ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sinasabi ko po sa inyo, the worth of the word. Ang kahalagahan ng salita, ito po'y napakahalaga para sa ating pong kaligtasan. Are you saved tonight? Do you know for sure na kung mamamatay ka, sa langit ka pupunta? Walang tao po na may kakayahang magligtas ng kanyang sarili. But I praise God sapagkat sa pamagitan ng kanyang salita na ituro po sa atin, sinabi po sa atin kung paano tayo maliligtas. Kaya again, ang sabi ng John 5:39, search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Again, ang sabi rin po niya kay Timothy, ang salita ng Diyos ang siyang nagpadunong sa iyo sa ikaliligtas. So, this is very important for a great salvation. Second, the Word of God is also important. Okay? The words of the Word. Para sa ating pong lakad. For a guided step. Ang ibig sabihin po, kung gusto nating makatiyak sa ating lakad, sa ating hakbang, sa ating buhay, kailangan po natin ng gabay, salita ng Diyos. Tingnan po natin ang sabi ng Psalm chapter 119 and verse number 11. Ang sabi po ng Psalm 119 and verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee.
Iningatan ko, wika, ang iyong salita sa aking puso upang ako hindi magkasala laban sa iyo. Upang wag akong magkasala laban sa iyo. Talagang gagabayan ka ng salita ng Diyos. At sa verse number 105 of the same chapter, Psalm 119 and verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo, O Diyos, maliwanag po mga kapatid. Ito po ay ilaw, tanglaw, liwanag po sa ating lakad, liwanag sa ating landas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi ba itatanggi ang katotohanan ng kahalagahan ng salita ng Diyos sapagkat ito po ang gagabay sa atin. Dito po natin makikita sa salita ng Diyos kung ano yung dapat hakbangan at hindi natin dapat hakbangan. What I mean to say, itinuturo ng salita ng Diyos ang mga do's and don'ts. Para din po sa isang tuwid na lakad, para sa maayos na pamumuhay. Ang salita ng Diyos ay napakalaking pakinabang. Ito po ay magtuturo sa atin. Ito po ay sasaway sa atin. Ito po ay sasamsala sa atin. We need to be guided, my friend, sa buhay po natin. And that is why we should realize the word and the importance of God's words. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, kapag kasi ang pinag-usapan, yung pong buhay espiritual po natin, ang talagang makapagtuturo sa atin, salita ng Diyos. Pag iniisip ko po yun, kasi ang sabi niya, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin po, yung isa patungkol sa hakbang. Yung pong magbibigay liwanag sa dapat mong hakbangan. At yung isa po ang idea, yung liwanag sa patutunguhan. Ang usapan ng halaga ng salita ng Diyos ay sa bawat hakbang mo at sa tamang patutunguhan mo. Ganyan kalaki ang benepisyo ng salita ng Diyos. At sinasabi ko po sa inyo mga minamahal, mismong ang Panginoon, sinabi po niya ito kay Satanas, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya hindi tama na ang tao po, sobrang pagpapahalaga sa mga pisikal na bagay, sobrang pagpapahalaga sa mga bagay ng sanlibutan ito, pero baliwala ang salita ng Diyos. That is wrong. Hindi po tama yan. It is good for us to realize and acknowledge the fact that in our lives, it is very important for us to be guided by the Word of God. We need God's Word. That is why sa ating pong mga churches, ang emphasis natin, God's Word. Walang masama po na maging masaya tayo sa mga programa sa church, pero wala pong alternative, mga kapatid, sa pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat ito po ang magmomold sa atin, ito po ang gagabay sa buhay natin. So, the Word of the Word. Number 1, for a great salvation. Number 2, for a guided step. Okay? Number 3, for a godly standard. The Word of God is also important para sa maka-Diyos na standard. Ang ibig sabihin, especially kung tayo po ay nagsasabi na mananampalataya tayo o kaya church tayo ng Panginoon, hindi po pwede na church ka ng Panginoon pero katakbo ka ng mundo, kalakad ka ng mundo, kastino ka ng mundo. Hindi po. Dapat maging liwanag tayo sa madilim na mundo. Kailangan maging patotoo po tayo. Kailangan maging kakaiba po tayo. At hindi po pwedeng kaayon ng sanglibutan ito. Remember, yung panawagan natin sa pagsamba? Ang sabi po natin, Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Hindi po pwedeng basta-basta. Hindi po basta po pwedeng maglilingkod ka lang. Hindi pwedeng basta sasamba ka lang. No, may standard po at ang Biblia ang magtuturo sa atin para sa maka-Diyos na standard. At ang sabi po ng Bible sa verse number 2 ng Romans chapter 12, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sinasabi ko po sa inyo mga minamahal, na dapat makita natin na ang isa sa kahalagahan ng salita ng Diyos, binibigyan tayo nito o inilalagay po tayo nito sa buhay na may maayos, maka-Diyos na standard. Hindi po pwede Kristiyano ka, lahat ng bagay po pwede sa iyo. No. Yung may standard, mga minamahal, hindi po pwedeng kahit ano. Sa usapan po ng pamumuhay,
Kung Kristiyano ka sa turo ng Bible, iba dapat ang buhay ng Kristiyano, iba dapat ang lakad ng Kristiyano, iba dapat ang ugali ng Kristiyano, iba dapat ang pananamit ng Kristiyano. May standard po na itinuturo sa pamagitan ng banal na kasulatan. Diba? Yun po yung ilan sa mga example po natin. Sabi ko nga, pag pinag-usapan po yung pong pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po tayo po pwedeng mag-aaral ng salita ng Diyos tapos nagse-cellphone po tayo. Hindi po pwede. Yan po'y parang, alam niyo po yan, kawalan po ng respeto yan. Alam natin ang Biblia, salita ng Diyos. So pag nag-aaral tayo, nakikinig tayo ng preaching, ibigay natin ang mataas na paggalang dito. Mahalaga po ang respeto sa salita ng Diyos. Pag sasamba tayo, hindi naman kailangan nakabago ka, pero dapat may standard. Yung kagayakan po natin, tinuro po ng Bible yan. Yung idea po nung attire, di po ba? Tinuturo po. Ang sabi nga po, dapat modest apparel. So yun po yung ating laging isinasagot na kung ang Biblia ang pag-uusapan natin, hindi pwedeng kahit ano. Kung ikaw ay Kristiyano, lalo na kung babae ka, ang sabi po ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo, naturuan ang mga kababaihan na sila po'y gumaya na may kahinhing kagayakan. Mahinhing kagayakan, meaning modest apparel. So may standard. Pag sa Kristiyano po, hindi pwedeng kahit ano. Diyan tayo natutulungan ng salita ng Diyos. Inilalagay tayo ng salita ng Diyos na siya ang ating standard. Bakit yung mga kilala kong church, ganito ginagawa nila? Sila ba ang standard mo? Okay? Bakit yung mga sikat na mga tao, ganito ginagawa nila? Sila ba standard mo? So, ang Biblia po napakahalaga kasi ito yung standard natin. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 19, please. Psalm chapter 19. Dito po, binigyang pansin ang patungkol sa salita ng Diyos sa iba't ibang katawagan. Tingnan niyo po ang sabi, beginning verse number 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold. Kita niyo po, yung mga Kristiyano na tama ang kaisipan. Yung mga tunay na mananampalataya. Kaya for me, it is very questionable na kiniklaim ng isang tao na Kristiyano siya, pero yung importansya ng salita ng Diyos, hindi mo maramdaman sa kanya. Alam niyo po, pag Kristiyanong totoo, ang sabi nga po ni Apostol Pablo, pakikinabangan ito sa lahat ng larangan ng ating buhay. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. At dito po sa ating talata, ang sabi po ni Job, ito raw po ay higit pa, I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. Ang sabi po dito sa Psalm chapter 19, mga kapatid, ang sabi po sa verse number 10 ng Psalm chapter 19, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Listen, ang ating pong pakinabang sa salita ng Diyos, kaya nga dapat tinitingnan mong mahalaga, ito nagbibigay ng warning sa atin. Ito po ang nagtuturo sa atin ng dapat at hindi dapat. Hindi po pwedeng Kristiyano tayo, kahit ano na lang gagawin po natin. No! Dapat bilang sa Diyos, may maka-Diyos na standard po tayo at dyan po natin ma-appreciate ang salita ng Panginoon. Tingnan niyo po dito sa ating pong talatang ibinibigay. Sa Psalm chapter 19, ang sabi ng verse number 7, di po ba? Maliwanag, the law of the Lord. So yung salita ng Diyos, doon sa konsepto na kautusan ng Panginoon. Sabi, perfect po yan, converting the soul. Yung testimony of the Lord is sure. Ang salita ng Diyos, sinabi sa idea po na patotoo ng Panginoon, tiyak daw po, making wise the simple. And then yung statutes of the Lord, yung palatuntunan ng Panginoon. The statutes of the Lord are right. So yung law of the Lord, salita ng Diyos yun, perfect. Okay? So yung pong testimony of the Lord, sure. Di po ba? Tiyak daw po, mga kapatid. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. And then the commandment of the Lord is pure,
enlightening the eyes. Ginamit po rito ang ilang mga salita na ang tinutukoy ay ang salita ng Diyos para malaman po natin kung ano ang ibinibigay sa atin ito. Ang sabi nga po mga kapatid, perfect. Ang sabi po sure. Ang sabi po pure, right. Kaya ang standard natin, salita ng Diyos. Hindi kung sino magaling. Hindi kung sino marami. Hindi kung sino yung malaki yung chapel o malaki ang gawa. No! Ang ating pong basis, salita ng Diyos. Amen? Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, ito ang dapat maging rule natin. Ito ang dapat maging pulisiya natin. Ito ang dapat maging standard natin. I can say na ang isang tunay na mananampalataya na nagpapahalaga sa salita ng Diyos ay meron pong godly standard. Amen? So number 1, for a great salvation. Number 2, for a guided step. Number 3, for a godly standard. And then, number 4, ang salita ng Diyos ay mahalaga. The word of the word. Sapagkat ito po'y napakahalaga for a great success. For a good success. Ito po ay importante para sa mabuting pagtatagumpay. Alam niyo po, ang magandang ating pong tingnan ay yung kaeksaktuhan po ng ating pinag-aaralan ngayon. Tingnan niyo po muna sa Psalm chapter 1, ang ating mga Bible. In Psalm chapter 1, ang konteksto nito is about the happy man, about the blessed man. Remember that? Okay? Bagamat hindi natin 2 and 3, basahin na rin natin yung verse number 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Ang sabi po ng verse number 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Dahil po sa ang salita ng Diyos ang kanyang pagbubulay araw at gabi. Ang salita ng Diyos ay kanyang kagalakan. Kaya nga sabi ko, it is good for us na i-check at i-examine natin ang sarili natin, because if we are genuinely saved, if we are a genuine believer, I am very sure that you will desire the Word of God. You will delight. You will have delight on the Word of God. Kaya kung hindi ka nag-enjoy sa mga bagay ng Diyos, lalo na sa kanyang salita, there is something wrong in you. Ito'y malaking kamalian. Hindi magiging masayang buhay ng isang tao na nagsasabi na Kristiyano siya pero wala siyang delight sa salita ng Diyos. Ang tunay na masaya at mapalad, yun daw pong tao na nagagalak, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Alam niyo kung saan siya itinulad? Alam niyo po kung saan itinutulad? Yung isang tao raw po na ang kanyang kasiyahan, ang kanyang kagalakan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Panginoon, araw at gabi, nagbubulay siya. Alam niyo kung saan po siya inilarawan? Verse number 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Alam nyo, I remember, meron po akong preaching dito po sa Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Na ang tunay na masayang Kristiyano ay yung pong una, separated from the world. Kaya sa wickedness, separated from the world and wickedness. Diba? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Separated from the world, from worldliness, mga kapatid. Doon sa verse number 2, saturated by the word. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And doon po sa verse number 3, successful in all his works. Hindi lang po siya separated from the world at sa mga wickedness. Siya po ay saturated by the Word. And because of that, he is successful in all his works. Yun yung eksakto po na sinasabi ng verse number 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Use your imagination. Pagka po nasa siping ng tubigan, wow, makikita nyo na yan po yung fresh. Na ito po ay firm, na ito po ay fruitful, mga kapatid, and fulfilled. Yan po ang isa sa dapat pangarapin natin na bilang Kristiyano, maging matagumpay tayo, at yung tagumpay na pinag-uusapan natin ay maka-Diyos na tagumpay, mabuting pagtatagumpay, sapagkat sa katotohanan po, meron din naman mga tao sa mundo, they are very successful in their career, but the problem is, ano ang ating pong dapat maintindihan? Is that a good success? Diba? Bakit po? Hindi ba lahat ng success mabuti? Hindi ko po ma-imagine na kung lahat naman pala ng success mabuti,
bakit i-specify pa yung mabuting pagtatagumpay? Ito po yung sinabi ng Panginoon kay Joshua. Nung si Joshua po ay itayo niyang leader, para po ipagpatuloy ang sinimulan po ni Moses, kasi ito pong si Joshua ang naging successor ni Moses. At ang kapilit-bilinan sa kanya ng Panginoon, nung siya po'y itatag ng Diyos at itayo ng Panginoon, ang bilin sa kanya ng Panginoon, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Okay? Direction po yan. Nagaling sa Panginoon. And you know what? The Lord emphasized to Joshua the importance of God's Word. Yan po yung context ng Joshua 1:8. Joshua chapter 1 and verse number 8. It is good for us to really understand na hindi lahat ng tagumpay ay mabuting tagumpay. At ito ang rason kung bakit sinasabi ko po sa inyo na napakahalaga ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin at magiging susi para sa atin pong mabuting pagtatagumpay. Joshua chapter 1. Kaya nga sa mga kaibigan natin, ini-encourage po namin kayo na ang ating pong sinesentruhan dapat sa buhay natin, salita ng Diyos. Ito dapat ang laman ng isip natin, ito dapat laman ng puso natin. Ito ang dapat maging pagbubulay natin ayon doon sa mga naunang talata na ating pong binasa. At ngayon sa pagkakataong ito, again, ang konteksto po, tinawag ng Panginoon si Joshua, namatay na po si Moses, si Joshua po ang pinili ng Diyos na maging successor at ang pinili ng Diyos sa kanya, diretso lang, wag lili sa kanan o sa kaliwa. At ang sabi po niya sa verse number 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Tingnan niyo po yung consistency. Di ba? Sa Psalm chapter 1, verses 2 and 3, yun po yung concept. Nang sabi niya, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Hindi ba yun din po ang sabi kay Joshua, but thou shalt meditate there in day and night. Huwag mahiwalay sa iyong bibig, sa iyong buhay. Ito ang salita ng Diyos, but thou shalt meditate there in day and night. Anong sabi po ni nung psalmist sa verse number 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. Listen to this. And whatsoever he doeth shall prosper. Anong sabi niya? Ganun din ang sinabi po kay Joshua. Maging pagbubulay mo araw at gabi, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mga kapatid, apat na bagay po na gusto kong matutunan po natin. Kaya dapat magpasimula na po tayo na talagang makita natin ang halaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. The word of the word. Napakahalaga ng salita ng Diyos for a great salvation, for a guided step, for a godly standard, and for a good success. Hindi ka magtatagumpay away from the word. Hindi ka magkakaroon ng good success kung hindi mo gagawing gabay ang salita ng Diyos. Kung hindi ka dito susunod, kung hindi ito magiging panuntunan mo, kung hindi itong gagamitin mong standard, kung hindi mo pahahalagahan ang salita ng Diyos. So, sinasabi ko po sa bawat isa sa atin, the Word of God is very important. Ang ganda, no? Na ang mga Kristiyano, kasi imagine nyo po sa naging tagumpay ni Job. Sa palagay nyo po, walang kinalaman yung ganitong klase ng attitude niya at ng pagbibigay halaga niya sa salita ng Diyos. Just try to imagine what Job experienced in his life, especially yung attack ni Satan sa buhay niya, that in all aspect of his life, he has been attacked by Satan. But listen, according sa story, sa kalunduan, naging matagumpay po itong si Job. Why? Because in the life of Job, okay, binigyan niya ng mataas na pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang salita ng Diyos ay napakatibay na mapangahawakan po ng bawat Kristiyano. Napakahalaga na sa mensahe natin ito, maturuan po tayo, mapaalalahanan po tayo mga kapatid. Naniniwala ako, just try to imagine ang sabi po niya, okay, I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. Alam niyo, minsan sa buhay natin, sa physical, hindi tayo makaskip ng kahit isang kain lang. Di ba?
Talagang umiinit ang ulo natin pagka hindi tayo nakakakain. Di po ba? Pagka medyo matindi gutom natin dahil hindi tayo nakakain, o kaya nalamangan tayo ng iba, o kaya naubusan po tayo. Di ba? May epekto na kaagad sa atin. Ang tanong ko lang, sa spiritual aspect ng buhay mo, nare-realize mo ba yan? Bakit ang dami-daming mga nagsasabing Kristiyano, okay lang na lagi nag-skip sa service? Okay lang na nag-skip sa Sunday school? O just try to imagine. Paano makukonbinse na talagang yung taong ito, mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos, kung okay lang na hindi maka-attend ng Sunday school, okay lang na late dumarating ng preaching, di ba? Hindi nagbabasa ng Bible, ibahin niyo po si Job. Grabe po. Yun yung magandang pangarapin nating ma-reach nating level na yung salita ng Diyos, i-esteem natin siya ng higit pa sa ating mga pagkain. Yung pang-araw-araw na pagkain. At doon po sa Psalm chapter 19, more to be desired than gold. Diba? Ang sabi po higit pa sa mga kayamanan dito sa lupa. Alam niyo po, walang ibang makaka-appreciate nitong sinasabi ko, kundi yung mga totoong nakikita nila na ang halaga-halaga talaga ng salita ng Diyos. Sa akin personally, napakalaking bagay na nagawa ng salita ng Diyos para maging parang okay at nakakayanan natin itong COVID-19 na ito. Di po ba? Imagine po, ikaw personally. Kaya nga, yun po yung isang aking pinagbabatayan. Kaya heto ko, I have committed myself. I decided to commit myself na talagang magpapakain ng salita ng Diyos. Kasi yan po yung mga mensahe niyo po sa akin Sinasabi niyo po na ang laki ng naitulong ng mga salita ng Diyos na naipapangaral po ng inyong lingkod para po itong sitwasyong ito, makayanan at itong sitwasyong ito, may trato nating magaan dahil po sa lakas na naibibigay ng salita ng Diyos. So heto po ang inyong lingkod. Always try my best na makapag-impart sa inyo ng mensahe. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kapatid, para sa salvation, para sa ating pong mga lakad at hakbang sa buhay, para sa standard, at para sa tagumpay, mabuting tagumpay. Amen? And because of that, mga kapatid, I would like to encourage every one of you na sana sa ating pong pinag-aaralan ngayon, dalhin tayo ito sa realization na dahil ganito kahalaga, napakahalaga ng salita ng Diyos, we need to attend to it. Ang ibig sabihin nito, listen. Listen to the Word of God. We need to attend to the Word of God, mga minamahal. Read your Bible. Pray every day. Mga kapatid, listen to God's Word. Let us appreciate the preaching of God's Word. Pahalagahan po natin yan. Let us attend to it, meaning listen to the Word of God. Ikalawa po mga kapatid, we need to absorb it. Ang ating pong bibigyang pansin dito is learning. Di ba? In attending to it, ang ibig sabihin natin, listen to the Word of God. Okay? In absorbing it. Kasi yung pong idea ng meditation, ito po yung talagang hindi lunok ka lang ng lunok. Ang idea po nung meditation talagang nilalasap, mga kapatid. Kaya sana pag nakikinig tayo ng preaching, nilalasap natin. Di po ba? Alam nyo, tuwa ako pag nakakita po ako ng mga happy, yung mga eater, yung talagang, yung ang saya nilang kumakain, talagang kahit na po, hindi nila namamalayan, pag na-obserbahan nyo po yan, talagang ini-enjoy lang nila. Ini-enjoy lang po nila. Yung pagnguya, dati, napag-aralan natin yan na mahalaga talaga yung tamang pagnguya sa pagkain, di po ba? Para po yung sustansya nito, para po yung nutrisyon nito, di po ba? Yung idea na yun. Alam niyo mga kapatid, it is good na i-apply natin yan sa Word of God. Na kapag nakinig tayo, huwag yung maka-attend lang. Huwag yung basta nakinig lang tayo. Namnamin natin, mga kapatid. Let us absorb the message. Let us absorb the Word of God. Let us enjoy chewing it, mga kapatid. Amen? Maganda po namuyain natin, namnamin natin, lasapin natin. Wow! Maganda pag nakarinig ng preaching, wow, ang talap-talap naman. Diba? Malinamnam. Sana ganun po ang ating dating sa salita ng Diyos. Yung talagang nanguya mo ng mabuti. Learn from it.
In attending to it, ang ibig ko pong sabihin, listen to the Word of God. In absorbing it, learn from the Word of God. Maganda po na pag nakinig ka ng preaching, huwag kang pumayag na wala kang natutunan. Pag nakinig ka ng pangangaral, ay, grabe, ganda nung mensahe. Hindi basta nakuha mo lang yung points, kundi may natutunan ka talaga. Ganun pala kahalaga yung... Ngayon, ang pinag-uusapan. Kasi sa nagiging kapasyahan ngayon ng gobyerno, di po ba? Parang na-set aside po yung halaga ng church gathering eh. Parang ang daming bagay na binigyang pansin, pero parang sa church, parang sa pananaw nila, hindi ganun kahalaga. Mga kapatid, sa ating pong mga nakakaintindi ng salita ng Diyos, napakahalaga ng church. Napakahalaga ng gathering. Amen? So ako po, actually, tinitingnan ko po ito sa idea na protection po talaga. Pero ang point ko po, pag ito persecution, wala pong makapipigil sa amin. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagtitipon para sa Panginoon. Kaya lang, ito po, may health issue po ito eh. Meron pong idea na kung saan talagang iniingatan din natin yung mga miyembro natin sapagkat kahit naman Kristiyano, hindi exempted sa virus. Tinatablan din po ng virus, mga kapatid. In fact, wala pa yung COVID-19. Di ba? May mga members tayo, mukhang na-virus na, mga kapatid. Eh. Di ba? Nangyayari po yan eh. So, ang gusto ko lang pong i-point out, yung idea po, na hindi po pwede, na hindi maintindihan, dapat maintindihan ng gobyerno na mahalaga ang pagtitipon. Kung tinuturing na mahalaga yung mall, hindi pwedeng ikumpara yan sa halaga ng pagtitipon sa gawain ng Panginoon. Yung mga palengke na yan, mas mahalaga yung pagtitipon sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po ako nagwewelga. Hindi lang ako papaya sa kaisipan na ang church hindi essential. Napakahalaga po ng church. Dito po tayo nagsasama-sama, sinasamba natin ang Diyos. Mga kapatid, yun nga po ang susi para pagpalain po eh. Yung panunumbalik ng mga tao sa Diyos eh. Kung itong salot na ito ay dahil sa kasamaan ng mundo, panawagan ng Diyos para magbalik. Yan po maganda na ang mga churches natin dapat mapuno na ngayon. Ang mga churches natin talagang dapat maging aktibo sa Panginoon sapagkat yan po ang susi upang ang Diyos ay talagang mahabag at lumingap sa atin. So let us learn from it. Napakahalaga po. Attend to it. Listen to the Word of God. Absorb it. Learn from the Word of God. And then apply it. Mga kapatid, ito po, live on the Word of God. Or live by the Word. So mabuhay tayo. Be ye doers of the Word and not hearers only. Kaya lagi kong sinasabi, huwag mong ipagmalaki na ang tagal mo ng Kristiyano kung hanggang ngayon, mga simpleng bagay na itinuro sa Biblia, hindi mo pa rin-i-apply. Ang tagal mo ng Kristiyano, yung importansya ng gathering, hindi mo pa rin alam. Ang tagal mo ng Kristiyano, yung tamang pagbibigay, hindi mo pa rin nagagawa. Ang tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon, tisod ka palagi. Ang tagal mo ng Kristiyano, napakamatampuhin mo pa rin. So ipakita mo na yung pong narinig mo, yung natutunan mo, isa sa buhay mo. Mga kapatid, mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito ay kanyang ginaganap. And it is good na tayo po'y maging doers of the word and not hearers only. Mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na muli po tayong na-bless, muli po tayong naliwanagan, muli tayong nahamon, na pagpala ng salita ng Panginoon. Ito po ang gusto kong itatak sa isip ng bawat isa sa atin. The worth of the word. Yung halaga ng salita. Specifically, ng salita ng Diyos. Kaya nga, ito po ang itinatawag ko ngayon sa ministeryong ito na ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin. Feasting on the divine verses. Gabi-gabi po, magpipista tayo sa mga maka-Diyos na salita, na talata mula sa banal na kasulatan. So tayo po ay muling magbigay pansin, the word of the word, for a great salvation, guided step, godly standard, good success. At para po mangyari yan, attend to it, meaning listen to the Word of God. Okay? Absorb it, meaning learn from the Word of God. And then apply it, meaning live by the Word of God. Ngayong gabi nito, naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay magiging malaking bahagi at magdudulot ng malakas na impact sa ating pong buhay. Sapagkat yan ang aking pinangahawakan. That is word
will not return unto him void. Let us pray. Lord, thank you so much for the message. Thank you for giving us this freedom. Thank you for the great privilege, O Lord, na ibinigay mo sa iyong lingkod upang maging tagapangaral ng napakahalagang salita mo. Nawa, ang mensahe nito ay nagdala sa amin sa realization na higit sa ano paman, ito po ang dapat bigyan namin ng mataas na pagpapahalaga sa aming buhay. Hindi po nangangahulugang walang kwenta ang pagkaing pisikal, kundi ito po'y mawawala ng kwenta kung hindi po namin bibigyang pagpapahalaga ang pagkaing espiritual. Muli po, Panginoon Diyos, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang kapasyahan sa puso ng bawat nakinig. Nawa ang bawat isa'y natuto at kung meron pong mga hindi nakatitiyak ng kaligtasan, nawa ang sundin po namin ay ang aral ng iyong salita na ang kaligtasan po ay sa pag-amin na kaming makasalanan, pagkilala na ikaw at ikaw lamang dakilang Diyos. Kaya nawa, humingi kami ng tawad at kilalanin namin, panampalatayanan namin na ikaw ang tunay na tagapagligtas. At sa bawat tunay na Kristiyano, nawa ang mensahe nito ay nakatulong ng malaki para sa amin pong magiging paglago. Muli po, Panginoon Diyos, maraming salamat. Ikaw po, dakilang Diyos, ang patuloy na magbigay basbas sa buhay ng mahal naming nanay. Nawa, dakilang Diyos, siya po ay iyong patuloy na bigyan ng magandang kalusugan at masaganang biyaya at pagpapala sa kanyang buhay. Nawa, Panginoon, ikaw ang naparangalan namin sa lahat ng ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Diyos at umaasa po ako na sa gabi-gabing magiging pag-aaral natin, sasamahan niyo po ang inyong lingkod. Again, feasting on the divine verses. Purihin ng Diyos. God bless you all.